Now, meron din tayong red apple. Yung red apple naman, pinagsama-sama yung lahat ng red na prutas. So we have red apple, mangosteen, which is also very rich in antioxidants. No? Yung mixed berries, yung nakita yung mga berries na finish natin under purple gourd, nandito rin. And then may dragon fruit siya. Dragon fruit is one of the richest source ng lycopene, which is good for the heart and good for the prostate. Then meron din siyang guyabano. Now, ano naman to? More of parang anti-aging drink. Regenerative siya. Compared to kay barley, which is nutritional by function, at saka detoxifier siya. Ito naman, regenerative yung properties niya. Now, this is the difference. Green apples, no? They're richer in vitamins A, B, C, E, and K than red apple. Tapos yung green apple is also richer in electrolytes. Yung iron, potassium, yung protein is also higher. Pero yung red apple, mas high yung antioxidant nila. So, mas maganda yung anti-aging effect ng red juice compared to the green apple. So, hindi lang kayo ano yung gusto nyong ma-achieve. Pero kung gusto nyo, pwede naman sila pagsabayin. Pwede sa umaga yung red, sa gabi yung green apple. Or gawin nyo, umaga yung barley, tanghalian yung red juice, tapos panggabi yung green apple. Pwede naman ganun yung gawin. Actually, this is a cheaper version ng mga juices natin. Pero it delivers yung mga nutrition na kailangan ng katawan natin. Wow. Yun pa. Then we have the colon cleanse. So how do we know if your diet is not balanced? Paano mo nalalaman? The primary symptom is constipation. Pag hindi regular yung pagdami mo or nagtutubol ka, hindi balanse yung pagkain mo. So, anong gagawin para mag-balanse siya? You eat a lot of vegetables, no? 50% of our diet should be leafy greens. Tandaan nyo yun, ha? Kasi nakikita natin sa mga plate natin, 50% is rice. Diba dalawang rice, tatlong rice, yung malalaking tatlong rice pa yung kinakain. Mali yung ratio. 50% of the plate should be green leafy vegetables. And the other 50% dun i-divide yung protein and your carbohydrates and foods. Yun po yung the right ratio para hindi tayo nagkakasakit. Now, with colon cleanse, kung ikaw ay very busy, no, hindi mo na ma-prepare yung sarili mong food, hindi ka na makapag-planning mo anong kakainin mo, basta kung ano tinitinda dyan sa karinderya, ano ka, hit and run ka, doon ka nakakain, hindi balance yun. So you need to take this on a daily basis. So, may sodium fiber siya, actually yung sodium fiber, nag-expand siya na parang gel. So, ang effect mo, hindi siya na-absorb, hindi siya na-digest. The same thing din, pag nilabas mo, gel pa rin siya. Madulas. So, instead na matagal ka sa CR na nag-iimum ka pa na, talagang umiiri ka, eto, madulas siya. Now, ang kagandahan dito, hindi ka magdadayariya. Yung dumi mo is buo pa rin, tapos mahaba siya, nag-upload siya dun sa CR dito. So, eto pa isang problema. Pag dumudumi ka, our colon kasi is nasa 40 yan to 40 and a half in size, no? Yung feet, yung haba niya. So, laging puno yan. Every time you tignan nyo yung dami ng kinakain nyo. Kasi, ang nangyayari dyan, kung marami kayo kumain tapos maglalabas ka ganito lang kahaba, saan mo tinatago yung iba? Diba? Di ba sa bangko, okay lang eh. Hindi, sa tiyan mo tinatago eh. Then, kung hindi ka dumudumi ng regular basis, araw-araw, yung patay na daga, may amoy na siya in 6 hours. Mabaho na siya. Eh, yung dumi na nasa loob ng tiyan mo na 3 days mong hindi nilabas, anong amoy? If you're going to do like blood analysis, kasi iba dito sa bituka natin, ina-absorb yung pinitiga ng intestines natin, yung mga nutrients, yun lang naman kailangan ng cells yung mga vitamins, minerals, antioxidants from the food that we eat, yun yung pinitiga nila. And the rest, nagiging waste, nagiging pieces, yung dumi. So, pagka yung ating bituka, hindi regular na naglabas, kung hindi mo lahat na ilabas yun, tomorrow mo pa, every other day ka dumudumi, nagre-release din yan ng bacteria sa blood.
So, magtataka ka bakit may cyst ako sa ganito, may bukol ako sa ganito. Ang pinanggalingan, yung nasa colon mo, yung dumi ng colon mo. Kaya dapat, araw-araw kang dudumi ng at least 3 feet ang haba. So, i-mention mo yun, pupulutin mo, ibigin niya mo, tapos gaganyan mo. Joke lang. Basta, estimate nyo na lang, patingin nyo. Kasi it's a good thing na i-observe nyo rin yung pupok nyo. Kasi ang ginagawa nyo, pinipicture nyo lang yung food eh. Pero hindi nyo na tinitignan yung pupok. Sa ito, pinaplas nyo na kagad. Dapat tinitignan nyo rin yung itsura nyo kung ano yun. Kasi doon nyo rin ma-analyze kung healthy kayo or hindi. Pag nakalubog siya, that means kulang sa dietary fiber. Pag nakalubog siya, mas healthy siya kasi may presence no dietary fiber. Ito yun, dietary fiber. Sa acidic ka daw, kapag nakalumog. Nagkasal kung matakaw ka sa meat, lulubog siya. Kung hindi balance, kung too much yung meat sa diet mo, hindi balance, lulubog din yung dumi mo, so matigas din siya. Fruits and vegetables dapat yung content ng diet. Yun lang. So kung wala yun, ito yung substitute. Na kasi meron na siyang kiwi, meron siyang apple, mangustin extra, may goji berry siya. O pang-detox talaga siya ng katawan. Then we have the coffee. Ito yung coffee naman na nakaka-relax. Ito yung pwede mo siyang inumin before you sleep. Hindi ka mapapalpigay, hindi ka mahirapang matulog. Yung coffee natin is nakaka-relax, relaxer pa siya. So meron siyang spirulina, meron siyang purple corn, 15 yung ingredients niya. Then meron tayong vitamin D3 coffee. Ito yung coffee na para sa lalaki kasi yung mga components ng iba, may contact ali, no? Meron siyang guarana extra. Pampagana po yan sa sex. Pampagana siya sa sex. So, yung salt palmetto na i-add dito plus yung panax, ginseng are actually herbal meds for the prostate. Kung nag-e-emerge siya yung mga tinitig. So para sa lalaki, pag tinake naman yung para sa babae, wala naman nga tayo sa babae, para sa hormonal imbalance naman. Kasi yung mga ginseng, yung mga tongkat ali, pag babae ang uminom niya, nang mabalance yung hormones. So pag may hormonal imbalance, paano niya malalaman? Pag nagiging ka ng weight, that's hormonal imbalance. So pwede nyo i-take to para mabalance yun. Then we have chocolate mix. No? Para naman to sa brain. Para doon kay Lola na makakalimutin. At saka para doon sa mga nagre-review sa lessons. Ito yung magandang i-take. So, nag-i-improve siya ng blood flow sa brain. Yun yung function ng mga ingredient. No? Yun yung protocola, ginkgo biloba. Maganda rin itong i-combo sa mga na-stroke. Let's say, ang ibibigay nyo pag stroke yung patient, ito yung papainom nyo, tapos bibigyan nyo ng grapeseed extract, bibigyan nyo ng fish oil, bibigyan nyo ng vitamin E. So yun yung mga supplements na pwede nyo i-take pag na-stroke. Then we have yung slimming whitening coffee. So similar yung ingredient niya with the keto slimming vitamin C. So kung gustong pumayat, ito yung ito-combo nyo sa slimming vitamin C. Pero ang secret sa pagpayat, pigilan yung pagkain. Yan yun. Kasi pag hindi nyo napigilan, kahit maglaklak tayo ng pag-slim, kung malakas tayong kumain, tapos walang mobility, hindi nag-burn yung calories, still, tataba ka pa rin. Mahirapan yung body. Now, next is the chia seeds. Ito yung, ang chia seeds kasi, pack din yan ng nutrients. Nandyan yung omega-3, which is good for the heart. Nandyan din yung magnesium. So magnesium is one of the minerals na pinaka-importante. Kasi maraming function yan sa katawan. So pagka nag-chia seeds ka, maganda yung pagkumo mo, maganda yung detoxification, and then you have more energy kasi nag-create ng energy sa chia seeds. Then we have collagen coffee. Kung gusto mo nang lumanda yung balat mo, isasabay mo siya with vitamin C and glutathione. Then we have the personal care. Kung may problema kayo sa mata, actually yung ating eye drops formulated para doon sa mga mahilig sa gadget na laging nakatingin sa screen kasi napaburn yung arteries ng mata, namumula yung mata pagbabad ka sa gadget because of the blue light.
yun ang nakakalapit ng mata. So kung 4 na oras ka na dyan sa phone or sa computer, kailangan magpapat ka every 4 hours nitong eye drops natin para maprotektahan yung arteries ng eyes mo at hindi ka magkaroon ng blurry vision. Ma-prevent yung mga cataract and then yung glaucoma. By the way, glaucoma is isolated hypertension of the eyes. Eye blood yung mata. Kaya yun yung glaucoma. Now, we have tropical powder oil. So ito, ang pain reliever siya pero meron siyang aromatherapy. So yung aromatherapy is relaxant. Every time na naaamoy mo yan, nare-relax ka, mas makakatulog ka, mas ma-relax yung body mo pag gumagamit ka nito. Then we have soothing liniment. So analgesic, pain reliever siya. So kung nasa yung pain, doon ipahid. No, yung pwede ipamasahin din kung masakit yung likod. Then we have magnesium oil. So this is actually a supplement which is meant to deliver magnesium in your bloodstream via the skin. So this is what we call transdermal magnesium. So pag transdermal dito sa balat dumadaan sa pores. So every time you sweat, nagbubuga ng toxins yung pores mo, tapos pag humintong na yun, nagpo-close yun. Pag may magnesium doon sa skin mo, sumasama yun, papasok sa loob. So ina-absorb siya. So what is magnesium? Magnesium is the most powerful relaxation mineral. So kung ang muscles mo, pagka gumagalaw ka, it equally consumes calcium and magnesium in equal amounts. So dapat, pag may calcium ka, may magnesium ka. Kasi yung heart mo pag nag-beat, pag nag-contract siya, calcium yun, pag nag-relax na ka, magnesium po yun. So there's not enough magnesium in the body. Ang nangyayari, nagpapalpitate ka, nagka-cramps ka, nag-insomnia ka, tumataas yung sugar, tumataas yung BP. These are all symptoms of magnesium deficiency. So, simple application of topical magnesium will actually solve yung tinatawag na diabetes, magnesium deficiency diabetic induced, no? Ibig sabihin nagkaroon ka ng temporary diabetes because of magnesium deficiency. Kulang lang yung magnesium. Nasosolve po yun ito. Kaya huwag niyo kalilimutan, before you sleep, ipahid yan sa buong katawan niyo para ma-relax, maganda yung tulog, maganda yung vegan, no heart, hindi kayo magka-cramps. At hindi rin tataas yung sugar, hindi rin tataas yung BP during the time na tutulog kayo. Kaya lang po kumain ng ice cream, pag-usapan niyo na before sleep. Tataas talaga yung sugar niyo pag may ice cream. So, dragon din kami. So, napaka-portable niya, ipapahid lang dito, ipapahid lang sa sentido, ipapahid lang kung saan painful. No? Pag may migraine ka, pahid mo lang siya dito sa part ng pain, dito sa batok, marirelate ka. So, all naman siya, hindi siya magastos. Pwede rin siyang gawing inhaler. So, pag naamoy mo siya, nagdadilate yung bronchus mo. So, if you have asthma, difficulty in breathing, nakakatulong din siya dun sa mga cases na yun. Then we have eucalyptus healing rub. May dalawa tayo rub, orange and eucalyptus, no? The only difference between dun sa mga liniment natin at sa powder oil, ito kasi yung mga rub, petroleum jelly based siya. So, hindi siya messy, hindi siya oily. Pag pinahid mo, nag-i-stay siya sa skin. So, it's a matter of choice. Kung ano mas gusto mong gamitin sa painful area at saka sa mga insect bites. Yan yung kasi yung gamit niyan eh. At saka pag inuubo, sinisipon, nagtatrangkas, so yan yung magandang ipahid dito sa likod at saka sa likod para marinig ka doon sa viral symptoms ng viral infection. Now we have baby oil. We have soaps, no? Yung body soap is whitening, may microfilling siya. So, pagka gumagamit yan, dapat gumagamit ka rin ng sanda. Then we have goat's milk. Yung goat's milk naman natin is moisturizer siya para naligo ng gatas. So, gaganda yung balat. Then we have the charcoal soap. Detoxifier naman yan. Kung may amot, mabibilad ka ng mahabang oras sa araw, mga namoy araw, para wala masyadong tawag namin sa Manila is Mactol, yung body odor. No, ito yung gamitin mo kung magsasara ka.
para walang siya, fresh ka. Now, guava, ito yung ginagamit pag may mga inflammation sa skin, like pimples, yan. Kung mayroong pizza, mayroong sugat, ito yung mas magandang ipang ugas doon sa mga skin diseases. So yan po yung mga soaps natin. Then we have perfume. Yung perfume natin is What? Tulong. ano siya? Sabi ng may madandad ka na masyado. Matagal ka na dyan, papakaya mo kita sa akin. So last na to. Yung perfume natin is 15 to 20% oil. So it remains hanggang kinabukasan pa yung scent niya. Kaya pag i-spray mo siya kahit konti lang, tumatagal yung amoy niya in comparison to cologne na after 4 hours, wala na siyang amoy. Kailangan mo mag-spray. Pero itong perfume natin, matagal yung amoy. So, ito yung mga variants. Actually, ipa-flash ko lang siya kasi it's up to you. Depende sa pag-amoy ninyo, mag-interest ninyo kung ano yung pipili ninyo. No need for explanation. Yung nose nyo ang mag-decide. So, we have 3 variants for the ladies. No? Angel Ears, merong Love Eclate, no? Merong Anesthesia. Then sa lalaki, merong Bachelor, merong Emperor, and merong Prince. So yan yung mga tatlong variants for the men and tatlong variants for the ladies. So this concludes the product presentation. Now, kung may question kayo, you can ask them later after ng marketing plan. So thank you very much for listening.